Good morning! Good morning! Hello there again guys and welcome back to my mini vlog. For today's video ay sasamahan niyo akong magluto ng masarap na bukan siomai at magsaing na rin. Mag-isa lang ako ngayong araw kaya naiwan sa akin yung gawaing bahay. Okay na rin ito para alam partner ko na magaling ako magluto. Hoy! Kaya kung napapanood mo itong video. Hoy, masyadong pabebe. Anyway. So, maaga na akong nagising ngayon para mag-prepare. Meron akong Japanese class sa umaga at Vietnamese class naman sa hapon hanggang sa gabi. Natutuwa rin ako kasi nga meron akong private classes na talaga namang nagkukwentuhan lang kami kung ano-ano. Ito na nga at maglalagay na tayo ng uling sa pugon para magluto. Naiisip kong isa lang muna ang pipituin kong siomai na talaga namang masarap ulam. Then isusunod ko itong sinasay. Habang nagpiprito nga ay hinuhugasan ko na itong bigas para mabilis isunod after ko magprito. Mahilig ako mag-multitask kasi naman napakahalaga sa akin ng bawat oras. Every minute counts para sa akin. Pero may mga araw din naman na parang tinatamad ako, lalo na gumising ng maaga. Alam mo bang hanggang sa ngayon ay gumagamit kami ng lata ng sardinas magsukat ng bigas at tubig? Tinuruan naman ako dati ng kaibigan ko magsukat gamit ang daliri pero hindi talaga maganda ang pagkakaluto ng kanin. Kaya itong lata ng sardinas talaga nagiging saving grace ko lagi para sigurado yung sukat ng tubig. Ayaw ko rin naman kasi talaga kumain ng parang lugaw or malata o di kaya ay lagdos na tawag namin dito sa probinsya o hindi pa talaga luto. Syempre, 'di ba, kapag masarap naman yung pagkain natin o masarap yung ulam, dapat masarap din yung pagkakaluto ng kanin para ganahan naman tayo sa pagkain. Simula talaga nung natikman ko itong bukan siomai ay talagang hinahanap ko na yung lasa niya. Masarap ito kapag meron kang sausawan or chili flavor na sauce. Hindi lang kami talaga marunong paano gumawa nun, pero kung alam niyo sana turuan niyo ako. Talagang napaka-perfect ng pagkaluto ko nitong siomai. Crispy talaga siya. Nagugutom na talaga ako. Parang ito na yata ang crispy-licious at juicy-licious na siomai na natikman ko. Parang madalas na din mag-brown out dito sa amin at talagang sobrang init. At ang hirap sa part ko kasi nga nagkaklase ako, tumatagaktak talaga yung pawis ko. Inaabot pa naman ng isang oras yung klase ko madalas, tapos walang electric fan o walang hang. Sobrang init talaga, lalong-lalo na sa hapon. Hindi ko maiwasan na magpunas ng pawis o di kaya parang napaka-uncomfortable ng itsura ko. Luckily, I finally got this Orashare waist fan. Ang tagal ko na talagang naghahanap ng portable fan and sa Orashare lang talaga ako nagagandahan. Ano ba yung kagandahan nitong portable waist fan ng Orashare? It's charging. Nakita nyo naman, I'm charging using my Orashare portable waist fan. Pwede din itong emergency light. So ilo-long press lang natin yung power niya dito sa gilid. Long press mo lang at meron ka ng flashlight. Oh, di ba? Wow! So, pwede mo na siyang gawing ilaw sa gabi. So, meron pala itong high speed. So, by 20s yung countings niya. We have 20, 40, 60, 80, at 100. Ganito kalakas yung 100 niya. May kabigatan lang siya ng konti pero very handy siya. Pwede mo siyang dalhin. Pwede mo siyang ikabit sa leeg mo. Dahil nga meron siyang free na lanyard. Ganito. So you can use it when you travel. At saka sa sobrang init pa naman ng panahon, kailangan natin ng fan. Meron din nga siyang waist-mounted design. So pwede nyo siyang ilagay sa gilid ninyo while you're walking. So papasok yung hangin sa loob at hassle-free na siya. Meron din pala siyang manual for your guide para malaman ninyo kung paano ba siya gamitin. Kaya kung gusto mo rin itong Orashare, ilalagay ko na lang ang link for you to order. Okay! Bye!